Pinaghahanap pa rin ang 8 tripulante ng barkong lumubog sa Batangas naman sa kasagsagan ng bagyong Nina. Isang kumpirmadong patay sa trahedya habang 14 naman ang nailigtas. Yan ang tinutukan ni June Veneracion. Bakas ang tindi ng pinagdaan ng hirap sa mukha ng mga nakaligtas na 14 na crew member ng MV Starlight Atlantic. Matapos itong lumubog kahapon ng umaga sa karagatan malapit sa Tingloy, Batangas, noong kasagsagan ng bagyong Nina. Kwento ng chief engineer ng barko na si Ricky Lalen, hinampas sila ng malalaking alon, makaraang tumalon mula sa papalubog na barko. Sobrang takot sir, hindi mo malaman sir kasi aning ka ng alon, takpa ka ng alon, iangat ka na naman niya. Tapos sabayan ka ng hangin. Tapos pag namin, sinampa kami sa isla pero batukan. Kulong-kulong yung sakit niya mga katawan namin. Maswerte pa rin sila at nakaligtas sa trahedya. Pero ang isa nilang kasamahang babae, di pinalad at bangkay na nang dumating sa Batangas Port. Sa opisyal na tala ng NDRRMC, 8 crew pa ng barko ang kasalukuyang pinaghahanap. 24 oras daw ang sinasagawang search and rescue operation para sa mga nawawala. Mahirapan talaga sila doon dahil dito ay medyo open, kaya mas malakas yung mga alon dyan. Kaya yun ang isang ikakahirap sa makita. Kung malakas ang alon, tapos ang hinahanap natin ay tao, masyado siyang maliit. Base sa sinusunod na patakaran ng Coast Guard, bawal lang maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat kapag nakataas na ang signal number 1 sa lugar ng panggagalingan, daraanan o maging sa destinasyon. Sa report na nakarating sa Coast Guard, sa Batangas Bay unang nakapwesto ang MV Starlight Atlantic kahapon. Walang sakay ng mga pasahero dahil bawal maglayag. Pero lumipat malapit sa Island Municipality ng Tingloy dahil base sa typhoon forecast, dadaan ang bagyo sa Batangas Bay. Ayon sa Coast Guard, pinapayagan naman na lumipat ng daungan ng barko kung magkukubli sa bagyo o masamang panahon. Pero nagbago naman ang direksyon ng bagyo kaya inabot ang MV Starlight Atlantic sa lugar na inakalang mapagkukublihan. Nasira rin daw ang auxiliary engine number 2 ng barko. Hinambalos ng malalakas na alon at hangin ng kaliwang bahagi nito hanggang sa tumagilid pa kanan at tuluyan ang lumubog. Sa nakikita namin ay wala siyang nakumit talagang error, kundi isa talagang force majeure. Ang Coast Guard naghahanda na ng mga oil spill boom sakaling may tumagas na langis mula sa lumubog na barko. Mula sa Batangas, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.